Katulad ng mga popular na beauty queens ngayon, sina Venus Ra, Shamsi Supsup at Janine Tugonon, ilang mga Pilipina ay nangangarap ding maging beauty cyclist. Paano nga ba hinuhubog ang isang Filipina beauty queen? Ano nga bang storya sa likod ng isang corona? And it belongs to, are you ready? Philippines! 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 Tatlong sunod-sunod na taon nang nasa top 5 finalists ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Si Camille Nazar, gustong sundan ng yapak sina Venus, Shamsi at Janine. Kung ba Miss Universe kasi gusto ko una-una ma-represent ang bansa natin at gusto ko ipakita sa ibang tao kung ano ba talaga ang mga Pilipina. Produkto si Camille ng local pageants. Siya ay tubong San Miguel, Bulacan. May taas na 5'9" at sukat na 34, 23, 36. Target ni Camille ang makasali sa Binibining Pilipinas at manalo bilang Binibining Pilipinas Universe. Kaya naman kasama ang iba pang aspirants, puspusa na ang paghahanda ni Camille. Nariyan ang pagsasanay sa mataas na heels. 5 inches ang pinakamababa niyang sinusuot. Practice ng tamang pose, pag-switch ng pose, at pag-ikot. Ayon kay pageant coach John De La Vega, di pwede ang kulang sa ensayo. It's not just about wearing heels and makeup and hairstyle and gowns and that. You have to train, you have to work, you have to prepare in order for you to be one. Now, I honestly think that no one is born to be a beauty queen. Girls are made to be beauty queens. Para kay John, magaling daw si Camille sa pagrampa. Rampa yan, madaling matutunan. Pero yung mahirap para sa akin, yung sa question and answer. Are you ready for the question? Yes, I am ready. Please pick a judge from the bowl and let me do it. And you have picked judge number 6, Joey Gilas. Here's your question. What is your philosophy in life? My philosophy in life is never give up whenever you fail. Because I believe that everyone deserves a second chance and to prove something in yourself. That's all. Ang PR professor na si Joey Gilas ang nag-e-ensayo kay Camille sa Q&A portion. Kapag sumali ka ng beauty pageant, expect to be asked the weirdest questions. Some of the questions are totally out of this world, so you better be ready to answer all of these questions. Samantala, ayon sa pageant expert na si Francis Calubakib, noon pa man, importante na ang magaling magsalita. If you could see yung mga beauty queen natin noon, they are not just fluent in English, but more so fluent sila sa Spanish. Like si Gloria Diaz noon, fluent siya sa Spanish. Major points yun sa kanya, kaya nanalo din siyang Miss Universe. Si Margie Moran, Miss Universe natin, galing din siya sa Buena Familia dahil galing siya sa lahi ng isang carnival queen. At the same time, apo rin siya ni President Rojas. So during that time, yung mga beauty queen natin, galing talaga sila sa mga cream of the top na family or mga Buena Familia kasi invitational nga yung pagsali ng pageant. Pero ngayon, hindi na daw hadlang ang estado sa buhay. Kagaya ni Camille, na kaya rin sumali ay gustong iangat ang buhay ng pamilya. Sali ako ng Binibining Pilipinas dahil ito yung pangarap ko. Bata pa lang ako, talagang pangarap ko na to. At bukod doon, gusto ko rin makatulong sa magulang ko. Gusto ko maiahon sila sa kahirapan. Maniniwala ba kayo na si Camille ay isang magsasaka sa kanyang probinsya? Ang pagsali raw sa pageant ay parang pagsasaka. Kailangang magtanim ng tiwala sa sarili at pagsisikap. At sa takdang panahon ay maaani ang inaasam-asam na corona. '73 o 40 taon na ang nakalilipas nang uling makuha ng Pilipinas ang Miss Universe crown. Kung sino man ang magiging kinatawan ng bansa ngayong taon, aabangan na ng bayan kung makukuha na bang muli ang titulo. Mula sa isang nangangarap na individual, atin namang tunguhin at kilalanin ang isang ganap ng National Beauty Queen. Kahit makalima, walang problema.
Siya si Zarina Gatbunton, nanalo bilang Binibining Pilipinas World 2010, anak ng isang elementary school teacher at mangingisda. Paano nga ba siya nahubog upang maging isang beauty queen? 5 years old ako na nag-start na mag-pageant. Tapos kinder ako and Miss UN siya. And then yun nga, 4th year, sumali ako ng Miss Intramurals. Yun, nanalo ako dun sa school namin. And then after that, sinali naman ako ng SK namin dito sa barangay namin for town pageant for Mutianang Malolos, kung saan naging finalist lang ako. Mula dito ay nagtuloy-tuloy na ang naging arangkada ng karera ni Zarina. Sinali ulit ako sa Binibining Malolos naman, kung saan yun, nakamit ko na yung title. Sobrang fulfilling nung nakapasok ako ng as 24 official candidate ng Binibini. Kasi for me, parang sobrang taas ng tingin ko sa Binibini. Kasi parang before kasi nangangarap lang ako na lumuwas sa Cubao para magpa-screen sa Binibini. Hindi ko akalain na matutupad yun. Subalit hindi puro tingkad ang kakabit ng pagiging isang beauty queen ni Zarina. Bago pa man maging kinatawan ng Pilipinas sa ibang bansa, marami muna siyang pagsubok na hinarap at pinagdaanan. Ito, nakita nyo naman yung lugar namin na kailangan pong magbangka ng 30 minutes para lang makapunta sa city. Tapos, financial problem, and then kinukutsa pa ako na wala akong karapatang sumali doon kasi maitim ako. Pero imbes na magpadala sa pagsubok at kutya ng iba, ginawa itong inspirasyon ng ating si Zarina upang mas pagbutihin pa ang sarili at lalong pag-igihan ang pag-abot sa pangarap. Lahat ng yun, tumatak sa isip ko na sila yung naging motivation ko para ituloy ko pa yung dream ko. Kasi dream ko talaga maging beauty queen. Ayon sa isang Philippine Studies professor sa UP Diliman, may malalim na rason ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa mga beauty queens at beauty pageants. Nandun yung lagi tayo naghahanap lagi ng identity. No? Lagi tayo naghahanap ng identidad, lalo na doon sa mga nakikilala internationally. At dahil sa paghanga at pagpapahalaga natin sa kagandahan, lalong nahilig ang mga kababayan nating Pinay sa pagsali sa mga beauty pageants. At dito na ipapakita ang diskarting Pinoy. Sa atin, talagang ang preparation ng mga beauty queens dito, sandalian lang, months lang. May mga talagang dalaga na talagang na-trained na sila sa mga contest pa lang sa barangay. No? So parang kumbaga may mga maliliit na mahakbang patungo dun sa mas malaki. So kumbaga ang beauty queen kasi sa atin, nagsisimula talaga dun sa mga lokalidad muna. Hindi man sila prepared dun sa as a national delegate, pero sa mga umpisa pa lang, trained na sila mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. So gano'n. Higit sa beauty and brains ang pagkakakilanlan ng mga Pinay beauty queens. Sila din ay tumatayo bilang simbolo ng kaibang identidad na siyang inaasam ng karamihan sa ating mga kababayan.